Magandang gabi Batangas. Narito mga balita sa Palakat Weekend News ngayong May 25, 2024. Nahirang na Outstanding City Mayor of the Philippines Component City category sa Luzon, si Mayor Beverly D. Macuja sa 27th National Social Welfare Development Forum and General Assembly na ginanap sa Iloilo City noong May 15. Ang nabanggit na parangal ay iginawad ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pamamalakad at dedikasyon bilang isang social welfare and development champion. Kinilala din ng samahan ng kanyang commitment sa pagtupad ng kanyang tungkulin para sa kagalingan at kapakanan ng mga mamamayan ng lungsod ng Batangas. Ang naturang award ay tinanggap ni City Administrator Engineer Januario Godoy bilang kinatawan ni Mayor D. Macuja. Tema ng nabanggit na okasyon ay local government units, catalyst for collective action, social movement, and social change. Nagkamit ng Gold USA Award si Mayor Beverly D. Macuja sa National Higher Awards ng National Court of Honor ng Boy Scouts of the Philippines National Office sa Zamboanga City noong May 17. Ang naturang award ay bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng scouting movement sa lungsod at voluntaryong serbisyong ipinagkakaloob sa BSP Batangas City Council. Ilan pa sa mga scout leaders na nabigyan ng Gold USA Award ay sina Council Scout Executive Sir Rex Atienza at City Budget Officer Manolo Perlada, habang nakakuha naman ng Silver USA Award sina Vice Mayor Eliza Cruz at General Services Officer Jocelyn Candre. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng isang resolusyon bilang pagbati sa nakamit na karangalan ni Mayor Beverly D. Macuja na Outstanding City Mayor of the Philippines Component City category sa Luzon sa regular na sesyon nito noong May 20. Kinilala ng konseho ang malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga Batanggenyo dahil sa effective governance at exemplary leadership ni Mayor D. Macuja. Ginawaran din ng SP ng Resolution of Commendation si Congressman Marvy Marino na nahirang na isa sa mga miyembro ng Commission on Appointments ng Republika ng Pilipinas. Siya ay nanumpa sa kanyang katungkulan sa harapan ni Senate President at CA Chairperson Juan Miguel Zubiri noong May 15. Si Congressman Marvy din ang dating chairperson ng Trade and Industry Committee. Isinasaad ng resolusyon na ipinagmamalaki ng lungsod ng Batangas ang naturang achievement ni Congressman. Ang mga nabanggit na resolusyon ay iniakda ni Councilor Carlos Buted at co-sponsors ang lahat ng mga miyembro ng konseho. Nagsagawa ng AIDS Candlelight Memorial ang City Health Office upang mapalawig ang public awareness hinggil sa sexually transmitted infections at human immunodeficiency virus o HIV at upang alalahanin ng mga individual na nasawi sa AIDS noong May 17. Ang detalye sa report ni Alvin Remo. Ito ay may temang Kandila ng Pagkalinga, Liwanag ng Pag-asa. Ang seremonya ay ginanap sa Teachers Conference Center kung saan nagdaos muna ng banal na misa na pinangunahan ni Father Angel Pastor bago ang isang maikling programa. Ayon kay Dr. Alan Evangelium Santos, Medical Program Manager ng HIV-STI Prevention Program ng City Health Office, layunin nila na mabawasan at maiwasan ang patuloy na dumadaming kaso ng HIV-AIDS at mawala ang stigma at diskriminasyon na dala ng sakit na ito. Ang HIV-AIDS ay nakukuha sa pakikipagtalik o sexual contact, blood o blood products, needle prick at mula sa gatas ng ina. Binagyang diin niyang kinatawan ni Mayor Beverly D. Macuja na si Executive Assistant Alan Cantre ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman hinggil sa naturang sakit. Ayon sa tala, ang Batangas City ay pang-apat sa Calabar Zone sa dami ng HIV cases, kung kaya't nanawagan si Dr. Santos sa publiko, partikular ang mga may risky behavior na sumailalim sa HIV testing upang malaman kung sila ay positibo nang sa gayon ay magamot agad at maiwasan ang paghawa ng sakit. Nagkaroon din ng open forum upang lubos na maliwanagan ang mga participants ukol sa HIV/AIDS. Ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala.
Mga nanay at tatay, alam nga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at supuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito. Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo? Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga chikiting. Edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa healthy Pilipinas. Chikiting Ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Nagsagawa ng 3 araw na pagsasanay ang Department of Social Welfare and Development Region 4A para sa mga miyembro ng Batangas City Advisory Council ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps noong May 15 to 17. Ang detalye sa ulat ni Liza Perez de los Reyes. Ito ay tinaguri ang Localized Kilos Unlad Training. Ang Kilos Unlad ay isang social case management strategy na naglalayong gabayan ang mga sambahayan upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay at matiyak na maihahon sila sa kahirapan. Ito din ang magtatakda ng proseso sa pag-exit ng mga benepisaryo sa 4Ps. Tinalakay din dito ang Kilos Unlad 7-Year Social Case Management Strategy, walkthrough of KU Pays and Tools, 4Ps update household status, compliance rate to the program's conditions, and finance management system. Binigyan diin ng naturang pagsasanay ang LGU roles, convergence and partnership, stakeholders analysis at ang presentation of LGU Comprehensive Development Plan or Social Sector. Nagkaroon ng presentasyon hinggil sa Social Welfare and Development Indicators o SWIDI results. Ang SWIDI ay ang tool na ginagamit ng nasabing programa upang malaman kung ang estado ng buhay ng mga benepisaryo ay nasa survival, subsistence o self-sufficient level.
Matutulungan ng SWIDI na ma-identify kung ano ang mga kakayahan ng mga beneficiaries at kung anong intervention ang pwedeng maitulong ng DSWD at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Ivan Barza, Liza Perez de los Reyes reporting. Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasagawa ng fishing championship sa baybaying barangay ng Batangas City sa June 1 at 2. Ito ay bukas sa mga residenteng mangingisda at hobbyist sa lungsod. Ito ay may dalawang kategorya na kinabibilangan ng traditional category at sport fishing category gamit ang kawil at tansi lamang. Mayroong ding special category at cook your catch competition. Ang mga nagnanais lumahok na taga Isla Verde ay kailangang dumalo sa orientation at magparehistro sa Barangay San Agapito sa May 29 sa ganap na 9 ng umaga, habang ang mga taga-barangay naman ay kailangan din sumailalim sa orientation at magpatala sa covered court ng Barangay Mabakong sa 3 ng hapon sa May 31. Ang Magkatuwang Tayo Fishing Championships ay proyekto ni na Mayor Beverly Dimacuja at Congressman Marby Marino. Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan lamang sa Fisheries Division ng City Veterinary Office o tumawag sa 0928-415-9934. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rana Endaya Contreras. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood.